Maging matalino tayo sa magandang paraan upang gumawa ng kabutihan. Ako po si Father Eric Arada mula sa Si Diyos ng Lipa, Corapaco sa Parokya ng Santa Clara dito sa Barangay Santa Clara, lungsod ng Santo Tomas. Magandang araw sa ating mga faith friends at sa ating kalakbay sa buhay pananampalataya at patuloy ang pagninilay at paglaganap ng salita ng Diyos. Sa gospel natin ngayon ay hindi nalalayo sa sitwasyon natin na may mga taong nang-aabuso sa kanilang mga katungkulan at hindi tapat sa kanilang tungkulin. Sa balita natin sa ating bansa, nang umulan, madaming mga bumaha sa kanilang lugar at kalsada at gumastos ng bilyon-bilyon piso para maiwasan ito. Lumalabas ng madami sa gobyerno at pribadong sektor ay nagsamantala. Yan ang tinatawag nilang paglilingkod sa bayan na naging mandarambong, naglimbat, magsamantala. Malamang sa taong walang kamuang-muang, masasabi natin palasak ang katiwalaan sa lahat ng antas ng lipunan. Sa gospel natin ngayon, nahuli ang katiwala niya na gumagawa nito. Ang Diyos ay hindi tulog o nagbubulag-bulagan sa nagaganap. Kumikilos siya kay nais siyang tanggalin sa pwesto ang tao. Kaya ang pamumuno ay may kinalaman sa pangangasiwa at pangangalaga. Kailangan katarungan at katapatan sa pinagkatiwalaan sa atin ng ating Panginoon. Sa kwento ng gospel, sabi, ay isulit mo sa akin ang aking ari-arian. Lahat ng bagay pairan lang sa atin ng ating Panginoon. Kahit na ito'y pinagtrabahoan natin sa mga natuklasan natin na malalaking pera ang nawawala at hindi nagamit sa tamang paraan. Hinahanapan natin ngayon ang mga tao ng transparency at accountability. Pangalawa, alam ng katiwala na siya'y nagkamali at nakaisip siya ng mabuting paraan para makabawi. Siya sa kanyang kasalanan, hindi niya tinanggi, hindi siya nagpalusot o nagdahilan ng ano-ano o kaya ituro kung sino-sino ang may gawa, pagkos hindi siya sumuko sa kanyang kapalaran. Hindi pinalabas na maging victim sa nangyari. Sa kabaliktaran, kumikilos siyang kaagad na may katalinuhan, namimili siya ng solusyon at malikhain. Ito hiniling ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Maging matalino sa paghanap ng paraan na ang paghahari ng Diyos ay lumalagana sa mundo natin ngayon. Akalang lang natin ang pagsunod sa Diyos ay sisimba lang tuwing araw ng linggo, tumulong sa gawain ng simbahan, paminsan-minsan magkakaroon tayo ng medical mission at ibang pang mga activities. Ang mga disipulo, lalo na mga ating sarili, ay kuminsan ay natutulog at walang muwang o walang alam kung paano magsimulang maghanap ng mga paraan upang makalabas ang mga tao sa kanilang kahirapan. Madalas sarili lang o panlipo ng krisis o krisis na pansimbahan at hinayaan ng maghina ang loob natin o nagsisimula tayo magreklamo at maglaro bilang mga biktima. Sa halip, sinabi ni Jesus na maaari din tayo maging matalino sa pagsunod sa Ebanghelyo. Gising at mapansin upang makilala ang katotohanan at malikain upang makahanap ng magagandang solusyon para sa atin at sa iba. Meron siyang matinding pag-asa sa isang mapanganib na kinabukasan. Ang mensahe ni Jesus ay ito, kung paano ang katiwalay na kusa upang matiyak para sa kanyang sarili ang isang maligayang kinabukasan sa lupa. Sa ganon ding paraan, dapat tayo din kumilos ng maingat upang maganda sa ating buhay sa hinarap na walang hanggang kaligayahan, kasama sa pag-iingat ang wastong paggamit
na lahat ng ating mga ari-arian sa lupa, tayo mga lingkod ng Diyos at hindi ang pera. Kung tayo ay matalino, makikipagtulungan tayo sa biyaya ng Diyos at magtitiwala sa Kanyang awa. Lahat tayo harap sa banal na paghatol. Gagantipalan tayo ng Diyos ayon sa ating pag-ugali sa buhay nito. Let us pray. Help us to serve you as our one true Master and to resist temptation to serve worldly wealth. May we live faithfully and joyfully in the world always, remembering that our best relationship is with you, our God, who is the source of all truth and goodness. In Jesus' name we pray. Amen.